everybody, this is Rose and welcome to my mini vlog. At meron niyang binigay sa akin yung kapwa ko ka-agent. Kaya lang medyo nakalimutan ko ng ilang araw at ngayon ko lang naisipang lagain. At buti na lang, hindi lahat nasira. Meron pa kahit papaano, lalagain ko nga to. Sayang kasi. Ang tawag po pala dito ay kamuting kahoy. At meron nga din siyang ibinigay sa akin. Napakalaki at napakahabang saging. Yung sinukat ko nga ay 2 dangkal sa aking mga kamay. Ayan, first time ko nga palang makakita at makahawak ng ganitong saging ha. Bukod dyan sa saging ng asawa ko. Charlotte! Diyos ko, jumbo to, parang American size. Napakalaki. Hindi ko talaga to kaya, na-imagine ko na. At shout out na nga pala kay Ma'am Joanne. Ayan, siya po ang nagbigay sa akin ng ganitong masasarap na pagkain. Yung kamuting kahoy, lalong-lalo na itong jumbong banana na first time ko talaga. Sobrang ignorante ako sa ganito. Kita nyo, parang hinog na yung balat. Pero sa loob, diba, tamang-tama lang. Oh. Ay, napakalaki talaga. Oh my God, ini-imagine ko kung kakasya to sa akin. Hindi talaga, promise. At nanggaling nga daw ito sa kanilang probinsya sa Mindanao. O diba, bumiyahe pa from Mindanao to Laguna. Kaya dapat ko itong kainin. I-appreciate ko to dahil mahaba-haba yung kanyang binahe. Matikman ko lang. Hindi talaga ako makamove on. Napakalaki, napakahaba. Yung dulas na bitawan ko pa. My God. Oh no! At syempre, dahil takam na akong matikman ang jumbo banana na ito. Ito na. At ito na nga, hiniwa ako ng parang cube. Ganun. Tama ba? Wow! At dahil nga napakainit ng panahon sa labas, naisip ko nga ito gawing banana con yelo, di ba? Meron yung tinatawag na mais con yelo, mango con yelo. So, banana con yelo for today's mini vlog. At sana kung anong resulta nito ay wag nyo naman akong i-judge or pagtawanan. Ito naman, experiment lang to, no? At next na nga natin gagawin ay ilalabas ko na yung aking pangmalakasang ice crusher. At pre, yung tinda kong yelo, ayan. Ganyan lang yan, napakabilis. High-tech. Sana all. At abangers na nga, itong anak kong bunso, very excited na. Kaya nandito na sa tabi ko. Sabi ko, mag-antay. At syempre, ito na nga yung banana con yelo ko. Ayan, may gatas, may yelo, at asukal. O, diba? Si bunso nangunguna. Excited talaga. Sabi niya, sobrang sarap. At approve nga sa kanyang panlasa. At syempre, gagawa na rin ako ng para sa akin. Para matikman ko nga kung totoo nga pinagsasasabi nito ni bunso. Syempre, para masarap, ang technique lang dyan ay mas maraming gatas. Tingnan nyo, oh, may 2 kilo ako dyan. Wow! Yummy! Legit na legit. Napakatamis, napakasarap, creamy, lasang-lasa ang pagkagatas. At dahil nga natikman na namin ni Bunso, at syempre gagawan ko na rin si Daddy Melvin and si Ate Venice. Same process, ganito pa rin, maglalagay ng gatas, ng yelo at banana, paulit-ulit lang. At ayaw nga ni Ate Venice na magpa-video sa kanyang pagkain sa halo-halo, kaya sabi ko ayos lang. Ready na rin ako ng tinapay para kay Daddy dahil gutom daw siya, gusto niya daw ng tinapay. Eto, magpapalaman na ako. At sabi nga ni Daddy Melvin ay approve sa kanya ang banana con yelo na kasing laki ng kanyang banana. What? At pagkatapos, si Daddy Melvin naman ang nagluto para sa dinner namin, adobong patatas na may konting manok. Diba? At buti na lang, nagpunta dito sa tindahan ang aking kapatid na bunso at nabigyan ko pa ng kalahati nitong niluto ng husband kong adobong patatas na may konting manok. At syempre, sa mga hindi pa po nakaka-follow, ay i-follow nyo naman ang FB account kong ito para mas lalo akong sisipagang mag-upload ng mga content. Sama ang aking munting pamilya. Maraming salamat po ulit sa inyong panonood at pakikinig. Ingat po kayo palagi. God bless you. I love you. Bye!